ito, mga O tayo kapuso. mga middle class, mga walang kotse, sumasakay tayo ng jeep. Kaya lang problema. Pagkarag-karag na, tatanggalin na raw sa kalye. Yun nga, yung diba? face out ng araw po yung mga kakarag-karag ng PUV. Nasa linya natin si Chairman Vigor Mendoza, the second ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB. Chairman, magandang umaga. Si Joel Suweng po ito. Magandang umaga po. Magandang umaga, Joel Duhek. Anong Ano tong definition plano nyo? po natin ng kakarag-karag? Ano ba yan? Dadaanin ba natin sa edad? Dadaanin natin sa Itsura? kondisyon? Yan, oo. Kondisyon ng sasakyan? Paano ito? So ano, katawan ba o makina? Please explain. Yan. Dalawang bagay po yan, Joel. Ngayon, unang-una ito offshoot ng ating kakatapos lang na regional conference. Tinanong ko po ang ating mga regional director na hindi pwedeng business as usual. We have to do something different para naman mapaganda natin ang commuting experience ng ating mananakay. At isa nga na pinagtuon namin ng pansin, ito mga sasakyan na nakakarag-karag, masirain, no? Ano yung definition dyan? Unang-una, ang utos sa atin ni Secretary Banoy Lopez, kailangan roadworthy lang ang mga sasakyan na papalabasin natin sa daan. Roadworthy. Pangalawa, yung malinis, maayos, at safe sa ating sa mga mananakay. Ano yung malinis maayos, no? Kasi yung experience natin, dito sumakay ako sa bus dito sa Metro Manila. At napansin ko, ang dumi. Alam mo yung kadumihan, maraming papel, maraming nagkalat. Sabi ko, hindi nyo ba ito nililinis pagdating nyo sa inyong garahe? Yes, oo. Bawat ikot, kailangan nililinis yan. Hindi pwedeng tatambak na yung dumi, tapos sa katapusan na ng araw, doon lang dilinisin. So there's a certain standard of cleanliness. Hindi pwedeng parang ginawa mo ng basura yung loob ng bus. Pangalawa, itong mga jeep, no? Nakasakay ako ng jeep sa Bacolod. Yung sahig butas no? Tapos Puro kalawang po. Yung silya punit, no? Sabi ko, ito, basic to Sabi ko, hindi dapat makatakas yung mga simpleng ganito. Ang nangyayari, nako-confirm natin yung prangkisa, pero hindi natin tinitignan maayos ba yung sasakyan na minamaneho nila. So this time around, gagamitin natin yung mga motor vehicle inspection centers natin nationwide. 122 yan nationwide po yan, para dumaan na sa automated process yung pag-check ng roadworthiness, tapos may visual inspection. Ito, titignan mo lang Tapos we have to make ourselves accountable, sabi ko sa kanila, no? Yung regional director, sabi ko, kung gagawin natin ito, Asek, sandali, babalikan ka lang namin. Sumama lang yung signal po ninyo. Babalikan ka namin, naging AI ka. Naging AI. If we catch a vehicle on the road na sira-sirain, no? We will hold the regional directors accountable for this. Okay. So yun ang gagawin natin as far as to mga kakarag-karag na sasakyan. Ito lang ang tanong ko dyan, Asek Vigor, ano pagkakaiba nito dun sa face-out natin sa mga traditional jeepney? Modernization program. At yung modernization program po natin. Di ba parang ito, magkatulad lang? Kung, yun nga yung hangarin nun, di ba? kung tinuloy Para lang mawala natin yung siguro yun, karag-karag. baka tapos na yung problema natin sa kakarag-karag na PUV. Teka, ayusin lang natin. Chairman, sandali ayusin lang natin yung signal po Sumasama lang ninyo. po yung Tatawagan signal. namin kayo uli. Di ba? Pero ang gusto kong idea doon, bakit nga kasi yung mga bus company, sinahayaan yung Romonda maghapon magbiyahe, hanggang gabi bumabiyahe. At the end of the day, pagtapos ng biyahe, saka nyo papalinis ang bus ninyo. Alam mo, sa eroplano. Kaya ang dugyot ang baho sa di ba? totoo lang, ang eroplano, di ba, Weng? Every time na yan ay baba niyan, lilinisin yan. May disinfection pa. Lilinisin yan. Papalitan ng kumot, papalitan ng lahat. Pati yung yung lavatory, yung CR. Sus Maria Josep, ito lang ang problema natin sa bus. Parang hindi yata nai-implement ito. No? Sige, Chairman. Hi. Malinaw na. Opo. Nag-uusap kami ni Weng sa eroplano, di ba? Every time na sila'y lalapag, nililinis yun Oo. Yung kanilang eroplano Baka dapat ang bus. Ganon din, mandatory dapat. Bakit parang hindi yata nalilinis? Pati yung modernized jeep kasi enclosed siya lalo kung air-conditioned. Opo. Wala akong sa edad po to, no? In fact, yung nasakyan ko na isang jeep, traditional jeep po yun, no? Pero maayos, malinis, no? Yung bus na sinakyan ko, bago-bago pa yun. 2024 model, no? Pero ang dumi naman.
So wala sa edad ng sasakyan po yan, no? Nasa maintenance sa sasakyan. So kung hindi maganda ang maintenance nila, hindi maganda pamamalakad nila, then there is something wrong with the operator. Kaya bibigyan natin siya ng pansin. Kung hindi nila ayusin yung pamamalakad nila, we have no option but to suspend them or revoke them, no? Hindi na pwedeng business as usual, as I said. No, pero yung tanong ko kanina, hindi ba parang kapareho din po nung jeepney modernization po natin, yung phase out po ng modern jeepney? Kakasama po yan, no? Pero mas malalim po dyan. Kasi kahit na mag-modernize ka, after 1 year, maluluma rin naman yan eh. At pag hindi mo binintay ng tama, hindi mo ginawang malinis araw-araw, madudumihan din rin yan. Dito lang ho, dito sa may Blumentritt, nandun po ako, tinitingnan ko yung mga modern jeeps natin, no? Hindi naman umuulan. Pero sa labas, ang dumi. Para bang dumaan sa putik yung ibang sasakyan. So these are little things na langan. Bago lumakad, kailangan linisin nila yung kanilang mga sasakyan. Magiging mandatory na ba, Chairman, na kasi ang problema natin, halimbawa, sa smoke emission na lang, di ba? Yun ay, bago ka makapagparehistro, mandatory. Kaya lang ang problema po, meron talagang may mga tiwali na dinadaasan ang tawag doon? No appearance. No appearance, hindi ba? Appearance. So, ibig sabihin po nito, bago kayo magbigay ng franchise o mag-renew ng rehistro, kailangan may physical check-up doon sa lahat ng mga PUV. Opo, kaya ang ating gagawin Hindi lang point of smoke contact, emission, oo. yung ating Motor Vehicle Inspection Center, 57 items po yan ang aming pinagkasunduan na i-inspeksyonin ng ating mga Motor Vehicle Inspection Center. Kasama na rin dyan yung visual inspection ng mga sasakyan. Okay. Ito lang, may mga obserbasyon dito. Minsan, Weng, binabahayan pa raw ng lamok. Totoo yung mga naman. bush. Oo. Baka usong-uso dengue ngayon na Chairman, baka Kasi, di ba? Opo, kasi pag naiwanan bukas yung bintana o yung pintuan sa gabi, next day sigurado po yan. Totoo Maraming yan. lamok po yan. Ito ang tanong, Chairman. meron- Kung halimbawa po mag-phase out, tanggalin niyo yung mga karag-karag, na mga sasakyan. May pamalit ba tayo? Kasi sa ngayon, hindi pa pulido yung ating route rationalization, hindi po ba? Ang pangamba ko lang, baka pag nagtanggal tayo ng karag-karag, lalo Kapusin tayong magkulang tayo lang. na sasakyan tayo sa lalo. kalye. Opo. Alam niyo, safety, sabi nga ni Secretary Bangag, safety cannot be compromised, no? Kung ang pinag-uusapan lang natin, konting pintura, siguro pwede natin. Pagbibigyan pa naman natin sila para ayusin yung kanilang sasakyan. Ngunit kung talagang ayaw nila ayusin, tuloy pa rin yung punit na silya, butas na sahig, di naman natin pwede payagan yan, tuloy-tuloy yan. No? Kung halimbawa, So, kailangan... go ahead, sir. Yes po. Yes po. Kung Go ahead. halimbawa po, sira ngayon ng sasakyan, may butas sa sahig. Pero sa next inspection po ninyo, ay meron naayos na. Bibigyan ba sila ng chance na ayusin? Gawing Opo, roadworthy yung kanilang sasakyan bago sila i-phase out? Always po, kasi wala namang edad po to, no? Kahit yung mga brand new na sasakyan po natin, inspection na natin, it may not be a question of roadworthiness, it may be a question of cleanliness and orderliness. Baka yun naman ang problema. No? Pagbibigyan natin sila na baguhin yung kanilang sistema, para siguraduhin nila pag lalakbay na po sila, siguraduhin nila maayos at malinis yung kanilang masakyan. Meron text dito, Chairman, paano nun ang nangyari doon sa mga driver na dati nakapolo dapat? Ay, oo. Ngayon balik sa sando. So ulit. pag umabot ng bayad sa likuran ng sasakyan, Nako, sabog-sabog ang hangin. 'di ba? Kita ni lahat ng buhok sa kilikili ng kanyang katabing Hindi lang yun, pasahero. pati Nagyoyosi pa. may body odor pa. Diyan papasok po itong mga mystery riders po natin, mga kabataan po to, no? Nabibigyan po natin ng trabaho. Nationwide po to. We are encouraging our regional directors to use mystery riders para masugpo po to. Kasi pag nalaman naman po ng ating mga driver, ng mga operator na may nagbabantay, susunod naman po sila eh. Ang problema ko siguro, akala nila walang nagbabantay, kaya sige-sige lang, no? Pero sisimulan po natin yan. I'm very confident na susunod naman ang karamihan ng ating mga driver at operator. Kailan po ang start ng implementation nitong phase out ng mga karag-karag, Chairman? Ako ngayon, pupuntang Pampanga ngayon, Region 3, no? To Chairman? Region 10 naman ako. So kailan po ang start ng implementation? So, ngayon na po yan, no?
per region, they will have their own timelines. Pero iso-soft start yung warning po natin, no? Yung pagbibigay reminder sa ating mga operator at driver, yung ating, we will come out with a reminder this, o ito dapat ang gagawin nyo. Para sa ganun, pag nahuli po natin yan, walang sisihan, no? We will also build up our enforcement teams per region, no? At yung sabi ko nga, yung ating mystery rider pool. Para sa ganun, yung feedback mechanism, yung monitoring, totoong malaman nila na talaga may nagbabantay po dyan. Ang tanong ko lang, Chairman, kasi nagkalat po yan yung PUV, yung kagaya ng jeep, no? Merong sirang lona, no? Pag umulan, mababasa ka. Tapos ang upuan weng sira, merong pampako. Totoo yan. 'Di ba? Totoo yan. Wala nang cushion. Pero nagkalat ito. Kaya lang ang tanong ko, 'di ba dapat periodic 'yan? Dumadaan yan sa motor vehicle inspection. Renewal ng registration. Bakit parang napabayaan yata ito, Attorney Mendoza? Tama ka, Joel, no? Annual dapat yan, annual inspection, pabayaan nga po yan. That's why going back to basics po ito Kaya doon sa regional conference po namin, ang pinag-usapan natin, yung basics na muna. Huwag na muna natin pag-usapan yung mga mas mahirap gawin. Ito basic, dapat ito nagagawa natin. Alright. Kung sakali pong hindi sumunod, Chairman, anong multa nun? We will hold the regional directors accountable po dito, no? Kaya may accountability. Kaya nung sa meeting po natin, malinaw sinabi natin, yung pag meron tayong nahuling sasakyan na karag-karag, madumi, hindi maayos, we will call the attention of the regional director. Yung regional director may accountability, pero yung may-ari, yung operator at chopper ng sasakyan, ano po ang pananagutan nun? Ay, oo, syempre, pati sila. Una, merong fine po yan. After fine, there is a suspension. After suspension, revocation. Ng kanilang franchise. Opo. Alright. Pati daw yung mga yung mga patok. Dapat daw ipagbawal Chairman, nakakatanggal ng bagay yung sound system ng mga patok. Ano ba yun? Pinapayagan ba yun? Dati bawal na yun sa Marikina Tataka naman tayo. Sa Antipolo, meron pa rin hanggang meron hanggang ngayon. Nakakasabay ko tuwing madaling araw. Di ba pinagbabawalan yan? Di ba parang noise pollution yan, Attorney Mendoza? Kasama po yan, yung sobrang malakas yung kanilang sound system. No? Kasama po yan sa ating babantayan. Okay. Pati yung muffler na maingay na mga jeep. Yes, oo. Kasama po yan. Tsaka yung Chairman, yung mga hindi nagsisindi ng ilaw sa harapan kahit madilim na. Kasi daw maaksaya daw sa kuryente na sasakyan nila. Ganon? Anong connect nun? Paki-explain. Di ba, Chairman? Delikado po yun Actually, wala naman talagang connection. Kahit napatayin mo yung ilaw mo, hindi ka naman nakaka-conserve ng yung baterya So, kasama yan. Safety factors ko yan. Wala lang headlight yun. Sira lang headlight nun, kaya ganun. Dadahilan lang. Anyway, sige, abangan namin yung development dito, Chairman Vigor. And, sir, babalikan ka namin sa implementation, Chairman. Sana maging successful. So WebSO, pag-run through tayo, iniimbita namin yung mga jeepney leaders at saka mga transport leaders, mag-run through tayo sa Motor Vehicle Inspection Center kung ano ang titingnan, ano ang check natin at gaano kabilis yung proseso ng pag-inspect para makita ng lahat yung ano gagawin natin. Sige, Chairman, salamat. Mag-ingat ka. Thank you. Joel Weng, maraming po salamat. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Attorney Vigor Mendoza, the second, mga kapuso, ang babantayan talaga natin. Hilingan, walang Pinoy.